Mga kapuso, naging laman po ng mga balita kahapon ang paglantad ng isang associate fashion designer dito sa Pilipinas na siya ay isang HIV positive. Binasag niya ang kanyang katahimikan upang baguhin ang mentalidad ng mga tao tungkol sa usaping ito. At para lubos nating maintindihan ang isyong ito, makakasama po natin live dito sa Unang Hirit si Ryan. Minabuti naming itago ang kanyang identity upang maprotektahan siya. Ryan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Una sa lahat, pinabilib mo kami sa iyong paglantad kahapon sa internet bilang isang HIV positive. Bakit mo naisipang gawin ito, Ryan? Naisipan ko po itong gawin kasi po para po mabago po yung pag-iisip ng mga tao tungkol sa HIV, sa mga HIV positive na kagaya namin upang maintindihan po nila kung gaano kahirap yung pinagdadaanan namin, hindi ganun kadali, at para maintindihan po nila na ang mga kagaya namin ay nangangailangan ng atensyon. At para din po yung mga HIV positive na alam na nila pero nagtatago sila, ay lumapit na po sila sa testing center para po matulungan po sila. Bakit, Ryan, bago ang iyong paglantad, paano ka ba tinatrato ng mga tao? Kasi hindi naman po talaga natin may iwasan na pandirihan ka or mayroong mga discrimination sa trabaho or sa isang komunidad. Ganun po kasi talaga eh. Kasi feeling nila kapag HIV positive ka, nakakahawa ka, kahit kausap ka lang nila, mahahawahan ka nila. Kasi hindi po sila masyadong na-educate tungkol sa HIV positive, sa HIV. Ryan, sa iyong paglantad, sa tingin mo, may mararamdaman ka ng pagbabago sa buhay mo? Sana po, yun po talaga yung iniisip ko, na sana sa paglantad kong to, maging bago yung pananaw ng mga tao, mamulat sila na hindi pala porket HIV positive ka, nakakahawa na lang basta-basta. Yun po. Ryan, isa kang fashion designer. Ano na ang plano mo ngayon matapos ang iyong ginawang paglantad? Tuloy lang po yung buhay. Kung yung normal na ginagawa ko ngayon, tuloy-tuloy lang po. Walang magbabago. Kung ano po yung nasimulan na, dire-diretso lang po para po mamuhay lang normal. Yun po. May pinagsisisihan ka ba sa nangyari sa buhay mo, Ryan? Kasi po, mahirap na pong magsisi. Bagkus po, pinasasalamatan ko na lang po kung ano po yung nangyari sa akin. Siguro may ibang plano yung Panginoon para sa akin, kaya nangyari ang lahat. Kaya wala na lang pong pagsisisi. Pasasalamat na lang po. Alright, anong gusto mong sabihin sa ating mga kababayan na hindi nakakaintindi at pilit iniintindi ito nga pinagdadaanan nyo ngayon, Ryan? At doon na rin sa mga taong gustong lumantad pero nahihiya. Doon sa mga tao gustong lumantad pero nahihiya, guys, lumabas na po tayo kahit hindi po lumabas in public, kahit discreetly, pa-check tayo or magpagamot tayo kasi alam ko, kagaya ko rin kayo, may mga pangarap kayo sa buhay, may mga gusto kayong mangyari sa inyong buhay nyo. Andiyan naman yung love yourself, libre naman yun, wala tayong gagastusin doon, okay lang yun, punta tayo doon. Walang mangyayari masama sa atin, tuloy-tuloy ang buhay. At doon naman po sa mga tao, sana po, kapag may nalaman po kayong HIV positive, huwag nyo na lang pong kutsain. Kung hindi po, suportahan nyo na lang po, kahit spiritually tsaka emotionally po. Kasi po, sobrang malaki po yung maitutulong nung dalawang bagay na yon kahit doon na lang po. Alright, Ryan, maraming salamat sa iyong panahon. Thank you din po. Mga kapuso, nakausap po natin si Ryan, isa pong kababayan natin na lakas loob na lumantad at inaming siya ay isang HIV positive.